Ayan. Ito muna ang pag-usapan natin, ha? Matindi to, mga kababayan. Ito ngayon. Itong si Scudero, mga ka-GPnatics, ay naglabas na po ng naglabas na, mga kababayan, ng kanyang salin. At ang kanyang salin ay 18.8 million. Ano ba to? Gawang rekto? Nagtataka tayo at nagtataka ang marami, mga ka-GPnatics. Dahil nga po itong si Cheese Scudero, ang kanya daw po, mga kababayan, nilalaman ng kanyang salin ay 18.8 million lamang. Kaya ang sabi ng iba, hala, bakit 8.8 million lamang ang ayong salin? Samantalang, paano mo na-afford, mga kababayan, paano daw niya na-afford etong 50 million plus na singsing na kanyang asawa na si Heart Evangelista? Ayon dito, mga ka-GPnatics, na kung saan, sabi dito, oy, ito matindi. Meron pa pala si Bongo, ganun din. Ito, tingnan nyo ang salin. Delay ah. Yan. Ito po ang salin ni Cheese Scudero. Si Kiko Pangilinan naglabas 26,738,597 and some change. Risa Ontiveros, 18 million. Alam naman natin yan. Question pa nga yan. Kaya kababayan, kasi noong una, sabi maglabas daw siya ng salin niya. Nung naglabas, kina-question pa rin, bakit yan lang? Pero itong si Cheese Scudero, 18,840,082. 082. Anong klaseng basa yan, GP? Basta kayo na yun, no? 18,842,082 and some change. Yan yung, ano niya. Pero sabi nila, Jesus Palsis, sa kapal na mukha at apog ni Senator Cheese Scudero, pinalalabas niya sa declared salin niya na siya ang poorest senator and proof, mga kababayan. Teka. Poorest senator and poorer than good governance, Senator Risa Ontiveros and Kiko Pangilinan. Sa tingin niya ba? O sa tingin ba niya? Pinanganak tayo kahapon. Diba, mga kababayan, with all the lavish and luxury lifestyle that Cheese Scudero lives for and all the luxury brands he has gifted to Heart Evangelista, siya pa ang poorest senator. Mga ka-GPnatics, alam natin, itong si Cheese Scudero, kung titingnan ninyo po, mga kababayan, ito, kung titingnan nyo yung ring na ibinigay niya kay Heart Evangelista, ito, yung ring na yan, kung titingnan nyo yan, mga ka-GP, ang mahal niyan, ito, $1 million. $1 million. It cost $1 million. Mark got the ring for her birthday. Oh, what is Paraiba? Paraiba is a type of tourmaline that's typically found in Brazil or Mozambique. It's one of the most expensive stones on the market right now. Forget how expensive they are. Finding one of Heart's quality is nearly impossible. Like, the earth just doesn't make that. Now, I can't tell you the exact origin of her ring, but if it's a Brazilian Paraiba, this 3-carat one on First Dibs was $450,000. Heart's looks to be like 5-6 carats, meaning that if it's of Brazilian origin, it likely costs well over $1 million. If it's from Mozambique, it's still definitely well over $100,000. What do you think of Heart's new ring? Mga kababayan, sabi ni Mama Ros, kahit mahina sa math, kayang-kaya yan kwentahin. Di ba? $1 million, mga ka-GPnatics, Paraiba ring. I don't know how to pronounce it properly, no? Pero sabi nung ano dito kanina speaker,
Paraiba ring, mga kababayan. So ayan, $1 million, kung sa 58 natin ikukwentahin yan, that's 58 million. So how could, mga kababayan, yung SALN, i-declare mo 18 point something million lang, samantalang kaya mo magbigay ng napakalaki, mga kababayan, worth 50 million na ring dito sa asawa mo. At hindi lang yan. Alam naman natin, sabi nga ni Jesus Palsis, alam natin yung lifestyle ng mag-asawa na to. Alam natin kung saan-saan sila pumupunta. Alam natin kung magkano yung mga tawag dito, yung mga gamit na inireregalo mo sa asawa mo. Saan ang galing yun? Oh. Sinampala naman tayo ng kahirapan. Siyempre galing sa flood control, sabi ni Riza Franco. Nung walang SALN, umamin 30 million na ibigay, ngayon may SALN na 18.8 million. Ito, yung 30 million, Lito Martinez, ito ay ano naman sa kanyang tawag dito, sa kanyang pagtakbo. So hindi yan mapupunta mapupunta bilang SALN. Gagastusin din yan sa eleksyon. Okay? At yung pinagagawang house nila ni Hart na millions na lote pa lang. Kita nyo? Oh. Kaya nagtataka tayo, ano to? Gawang rekto? Gawang rekto, grabe mga kababayan, ang tindi oh. Tingnan nyo yung ring na yan. O yung gown niya, magkano din? Oh. 20M. Hindi naman pwedeng mga ka-GP natin sasabihin ng iba, hindi baka naman mayaman kasi si Hart. Si Hart din ang gumagastos niyan. Kaloko naman. Mga kababayan, maaari ba yun na halimbawa, ginif mo halimbawa, ikaw ang partner mo si Hart, di ba? Si Jesus Cordero, magre-regalo siya, tapos yung pera manggagaling din kay Hart Evangelista. Hindi, syempre mga kababayan, di ba? Bilang isang babae, kapag halimbawa sa yun din ang galing yung pera, tapos binigay mo sa asawa mo, o sige bilan mo ako neto ng Paraiba ring, tapos ibigay mo sa akin. Di ba mga kababayan, ang pangit naman tingnan nun. Ano to? Utuan? O kaya naman ano ba masasabi dito? Parang kapag ganun kasi ginawa mo, sabi kasi ng iba ng mga DDS, mayaman si Hart, mapera yan. Ay, ibig bang sabihin, yung pinanreregalo ni Jesus Cordero galing kay Hart, mga GP Natics, hindi parang niloko mo na yung sarili mo nun. Diba? Oh. Lavish ang lifestyle ni Quezzo at Hart. Tapos, 18.8 million. Oh, Sir GP, necklaces nga ng asawa niya, million din. Buti na lang ako, mga kababayan. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yan. Hindi. Huwag natin sama yung sarili natin dyan. Hanggang ano lang tayo, hanggang 10 karat. Hanggang 10 karat lang tayo. Oo. Diyos ka. Kalokohan yan, mga kababayan. Ano daw? Oo. Di ba, ang dami niya rin mga pinapahiram na mga necklace niya sa ibang mga artista? Oo. Mga kababayan, at ang matindi ba dito At ang matindi ba dito, sabi nga nung nanay, kung di ako nagkakamali, may tawag dito. Kung di ako nagkakamali, naalala ko dati, kinakalaban pa ng nanay ni Hart, tapos tatay niya, itong si Cheese. 'Di ba? Mga kababayan. Oh. Buboy Peras, true, she asked how. Malalaman ba, Sir GP, kung kasinungalingan ang SALN? Yun ang magandang tanong, mga kababayan. Pero, pwede na kayong mag-judge kasi based on the lavish style that they have, mga kababayan, kung paano sila mamuhay, kung paano meron silang ng mga gamit na mga ganito, ay doon pa lang makikita mo na agad, this person is actually lying. 'Di ba? Hindi mo na kailangan maging tawag dito, hindi mo na kailangan po maging scientist
Hindi mo na kailangan talagang maging doktor. O hindi mo na kailangan maging mathematician. O hindi mo rin kailangan maging manghuhula. Kasi you can tell outright that this salin is fake. Mga kababayan. Silver lang sa akin, 925 sapat na. Hindi kaya nakakahalata si Marcoleta, hinahayaan lang siya magsalita pero hindi naman siya pinakikinggan. Ayan na natin yan si Marcoleta. Dito tayo kay Cheese Escudero, mga kababayan, kasi nagtataka ako dito eh. Ano ba yung yung pinahiram niya, mga kababayan? Necklace. Oo, kay Andrea. Ito, mga kababayan. Ito lang yung tawag dito, Ayan, yung pinahiram ni Hart dito kay Andrea Brillantes. Grabe to. Pagkamahal-mahal din ito. Diba? Diamond yan. Pero sabi pa dito, bite daw ni Hart. Saan kaya nanggaling yan? At ang bali-balita ko pa, matindi dyan, etong si Hart Evangelista, di ba pag nakikita natin, nakala natin, pag ano ba siya, mga kababayan, hindi daw po siya binabayaran dun, wala daw siyang talent fee. Siya daw po ang nagbabayad. Grabe Puro hiram, puro libag na yon. Asyendero tapos 18.M lang ang net worth. GP, buhay pa ang mga magulang ni Hart, hindi si Hart ang mayaman, ang mga magulang at buhay pa ang mga ito. Wala pa kay Hart yung yaman ng mga magulang. Hindi, mga kababayan, alam naman natin yan na binigyan na rin ng, sabihin natin, binigyan na rin si Hart ng pera, di ba? Pero again, bilang isang magpartner, ano kayo, naglolokohan na ba na, kunwari, mas mayaman si Hart kay Cheese Escudero? Kasi yun lang yung dineclare niya, 18.8 million. Pero nagregalo, etong si Cheese Escudero, mga kababayan, ng worth 50 million plus na paraibaring. So sa makatuwid, mga kababayan, kung iisipin natin, kanino nang galing yun? Sabi ko nga kanina, binabanggit ng mga DDS, mayaman daw si Hart. Kaya naman daw niyang bumili ng mga ganong mga mamahaling mga gamit. Kaya ang balik ko sa kanila, ano to, naglolokohan kayo? Para sa mag-asawa pa kayo na ririgaluhan ka ng paraibaring, tapos mga kababayan, yung pera ay nanggaling din sa'yo. Di, parang ginagago mo na yung sarili mo nun. Sa dami ng mga gamit na nireregalo ni Cheese Escudero dito kay Hart Evangelista, mga kababayan, bakit 18 point? Kasi kung isang regalo lang yun, ubus na yun eh. Negative pa nga eh. Di ba? Negative pa nga eh. Doon lang sa paraibaring 50 million plus. Tapos salin mo 18.8 million. Di sana meron ka pang utang. Di ba may utang ka pa sigurado? Mga DDS paniwalang paniwala dyan, pero yung kay PBBM hindi pa nilalabas ang salin. Hinusgahan nilang nakadoktor na grabe talaga mindset. Correct. Hindi. Yung mga DDS, dakila na talaga mga bobo yan. Dakila na talaga na hindi nag-iisip yan. Isipin nyo mga ka-GPnatics. Ganon ang lifestyle. Ganon ang ginagawa nila. Sobrang lavish. Kung magregalo, more than 50 million. Tapos 18.8 M lang yung kanyang salin. Di ba? Madaling mag-compute eh. Hindi mo na kailangan
idudamat pa. Mga kababayan, hindi na kailangan. Ang totoo, dami na pera ni Quezzo from different banks, yun ang totoo. Yun lang ang dineclare niya. Kaya dapat paimbestigahan to mga to. Kalokohan yun, 18.8 million lang yung kanyang salin, mga ka-GP Natics. Naglolokohan tayo dito pag ganun. 'Di ba? Diyos ko. Talagang sinasampal tayo ng kahirapan, mga kababayan. So how can he afford to give Heart Evangelista a $1 million or a 50 million plus Paraiba tourmaline ring? The mat is matting. I smell rotten cheese. Mga kababayan, sobrang nakakaramdam talaga ako dito. Naaamoy ko ang isang mabahong keso. Diba? Ang isang nabubulok na keso. Paano niya kaya i-depend ito, mga kababayan, na 18.8 million lang ang kanyang salin, pero grabe kung magregalo kay Heart Evangelista nung kung ano-anong mga napakamamahaling mga gamit. At si Heart Evangelista, hindi siya yung tao. Kaya nga, napakinggan ko yung interview kay John Prats dati, mga kababayan, kahit yung kay Echo, hindi siya yung tipong tao na na low profile. Hindi siya yung tao, mga kababayan, na hindi mahilig sa gamit. Talagang gamit na talagang mamahalin. At talagang parang ang niya ata, status pa yun. Parang 1:1, 1:3, 1:2, parang ganon. Yung mga ginawa, mga kababayan, sabihin natin, pinakaano na dyan, mga 1:10. Diba? Isa sa mga 10, kailangan lagi siyang meron. Yun yung mga naririnig ko eh. Kailangan meron siya. Kailangan lagi siyang in. Kailangan, mga kababayan, pag meron ng iba na talagang exclusive, kailangan meron din ako. Oh. Grabe yung mga salin na yan. Kung sa Ilocano nga, mga kababayan, yung salin na yan, salit eh. Sana makulong itong mga to. Sana, mga kababayan, para hindi pa marisan. 'Di ba? Oh, hindi totoo yung salin na mga yan. Oo, kasi mga kababayan, yung salin naman na yan, kung ano lang yung declare nila. Pero, ang maganda dyan, i-lifestyle check mo at talagang tingnan yung mga bangko. Yun ang pinakamaganda dun eh. Makita kung pati yung mga bangko sana, pati yung bank secrecy law, mga kababayan, ay ma-waive. Para makita talaga kung yung kayamanan ba nila, yung dinideclare nila sa salin ay tama or mali. 'Di ba? Ginagago na tayo harap-harapan ng mga to eh. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Diyos ko. Dito pa lang sa sa style ni Heart Evangelista, yung 18.8 million na yan, mga kababayan, in just a snap of the finger, lusaw na yan. Oh, 10M yung Bulgari chain ng pet ni Heart. Diyos ko, sinasampal na tayo ng kahirapan. Walang-wala tayo, samantalang tayo, we can just afford, mga kababayan. Minsan hindi pa nga eh. Ako nga kumuha lang ng dito yung kwintas ko. 10K, 10 karat. Oh. Diyos ko. Hindi ko pa ma-afford yung 18K, yung 21K, yung 24K. Eto mga to, milyones ang pinag-uusapan eh. Saklap. Tapos, ang pinakamasaklap pa doon, pinasisinungalingan pa. Mga kababayan, nakikinabang na nga kayo ng gusto. Di ba? Nagpapakasaya na nga kayo ng gusto. Oh. Ine-enjoy nyo ng gusto yan. Na meron kayong mga ganyan. Samantalang kami dito, binabaha. Lumulusong sa baha, natutulog sa baha. Tapos ba sisinungalingan nyo pa? Salin 18.8? How come?
Dapat palakihan ang salin para pagtapos magnakaw, match ang number. Wala. Parang nakikita ko kapag ganito, naglabas ng salin, tapos hindi rin naman makikita kung ito ay totoo o hindi. Maluloko pa rin tayo. Dapat mga kababayan, pati bank accounts. Iyong waiver, 'di ba? Or i-waive nila yung bank secrecy law para makita kung ano talagang totoong yaman ng mga ito. Sabi ni Ronaldo Jaime, yung salin daw ay nasalin na sa iba. Nailipat na. Nailipat na. Hindi ba nila naisip na makwenta ng tao ang mga asset nila? Kaya nga, ginagawa tayong mangmang eh. Ginagawa tayong mga uto-uto eh. Grabe. Hindi, mas mahal tong Paraiba. Kasi 50 plus million. 50 million plus pala. Oh. Tapos yung bahay niya pa, di ba? May bahay pa siya saan, mga kababayan? May nabili siyang bahay eh. Wait lang Meron pa ako nakita, mga kababayan, na nakabili siya ng bahay sa taas. Sa taas ng nakalimutan ko yun eh. Wait lang. May property sila na nakuha sa pinakatuktok. Sa ibang bansa. Sinalit. Sabi ni Rogelio Galaitan. Galitani pala. Galitani. Sorry. Sa Paris. Nabalita to eh, mga ka-GPnatics. Ayan oh. Meron siyang how much Paris apartment ni Heart Evangelista ranging 30 million to 80 million pesos, mga kababayan. Huwag niyo sabihin kay Heart Evangelista lahat ng gastos dyan. Grabe, matindi. Hindi ko lang makuha talaga yung pinaka nito. Ngayon ko lang kasi naisip. Grabe, tama nga. 30 million to 80 million. 735 M? Patingin. Ay, oo nga, mga kababayan. Yung bahay niya, lahat-lahat ng nandoon sa loob ng bahay niya sa apartment niya sa Paris, ang laman ay 736 million 333,000, mga kababayan. Diyos ko. Tama ba to? Ang laki oh. Nako. Talagang walang-wala tayo kahit ano. Ay na. Grabe ka talaga, cheese. Nakakalula yung pera. Arde yan sa Paris, France. Grabe yung doon. 100. Kaya di ba sabi ni Cheese 100
42 billion lang yung insertion sa 2025 budget. Kaya, mga kababayan, 142, 142.7 billion na insertion yan. Saglit lang talaga yung mga luho nitong si Heart Evangelista, di ba? Myra's Channel. Oo. Ginatarantado talaga tayo. Anyway, mga kababayan, talagang nakakalungkot isipin yan. Pero, yan. Meron pa tayong isa, pero ano na lang, tawag dito, for commercial lang. Etong si Harry Roque, mga kababayan, sobrang galit po dito sa administrasyon